Energy FM. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Hi! Sa magandang morning, baby Toby. Uy, kumusta ka naman? Napakaganda mo ngayon. Ito. Ngayon lang, ha? Alam mo yung may hinga, yung ito. O bakit? May problema ka ba? Pag-usapan natin yan. Ayoko, wag na. Kape ba gusto mo? Hindi, wag Ano na ba gusto mo? Ilibre kita. Wala nga! Pero concerned lang naman ako sa'yo. Alam mo yung kaibigan mong burangot, aga-aga. Grabe. Minsan lang ako magpakita ng pagka-concern ko sa'yo. Ganyan ka pa, sisiguan mo pa ako. Hindi, I'm okay. So, let's just move on. Ewan ko sa'yo. Showbiz. Uy, congratulate natin yung mga nag-sinesenda kagabi, Uy, Baby Toby. Ang dami kong nalaman na maganda daw yung movie. Pero nanood ka ba? Hindi ka nanood, Hindi diba? ako nanood. Kasi naman gabi na yun. Kaya nga. Late na ako nung makakauwi, di ba? True. So, mangyayari, di puyat-puyat ako ngayon kung sakali, di ba? Wala ka na namang energy kung sakali. Oo, kung sakali, parang pupungay-pungay na naman ako dito, di ba? Parang naman akong zombie, di ba? So, hirap naman. Pero congratulations po sa lahat po ng mga nadood, sa lahat po ng mga dumating. Congrats. Actually, I wanted to see the movie din. Kaso, cannot be dahil madalas nga ako mag-isa sa bahay, di ba? Matatakotin ka, gano'n. umiiwas ako sa mga ganyan. Natatakot ka, gano'n. Oo, umiiwas ako sa mga ganyan. Ikaw din naman, Huy! Hindi ka ba umiiwas sa mga gano'n? Boy, hindi. Oh. Napakatapang ko, strong to. Okay. Alam mo sa akin, takot? Hindi. Hindi nga. O, abangan nyo na lang yung yung ilalabas natin na dyan, na content for, alam nyo na, Halloween special, di ba? Nako. Kailan yun nilalabas? Mamaya ata. Mamaya? Mamaya or bukas. Yan. Depende kay The Bush. Ganun. At syempre, bilang Halloween, ang totoong nakakatakot naman talaga yung pagdating ng bills ng kuryente. Ayun. Yun yung pinaka nakakatakot doon, di ba? Since katapusan niya ngayon, di ba? Laganap na naman ang mga bayarin. Ay, naku. Yan ang ayaw natin. Di ba? Yun naman talaga yung tunay na nakakatakot, Baby Toby. Parang monthly, lagi kanyang tinatakot Oo. Parang monthly, binabangungot ka ng due date at saka ng bills mo. Binubulaga ka. Oo. Bulaga. Ay, naku. Mas nakakatakot pa yun kay Balak, di ba? Ha? Mas nakakatakot pa yun kay Lotus Feet. Ay, oo. Di ba? Sa The Grudge, mas nakakatakot pa yun sa The Grudge. Pero parang mas nakakatakot yung The Grudge. Alam mo dati, takot ako doon. Kasi, Bata ako. kasi iba no? Oo, talaga, alam mo yung ginagawa nila doon, yung talagang pwede mangyari sa iyo mismo ng sa True totoong ba? buhay. Never seen the Hindi ba? film, no. Alam mo, meron doon natutulog, di ba? Oo. Natutulog sa kama, tapos nakahiga. Tapos ang mangyayari, may nakaganyan sa kanya. May nakatingin sa kanya. Naniniwala Mukhang-mukha ka ba? niya talagang Wait, ganun. naniniwala ka ba sa sa Saan? mga supernatural, Oo, sa multo? paranormal? Oo naman. Meron ako na-experience. Bukod dun sa na-experience mo sa dati mong opisina, may iba ka pang experience. Yun lang. Yun lang. Oh, dati kasi hindi ako naniniwala. Tapos naniwala ka na agad. Naniwala na. Ay, na-experience ko ni. Ayun na yun Dati kasi parang lang ako tawag dito. Wala Parang yan. wala yan. Oo. Hindi ako naniniwala sa mga nakaka-experience. Imagination nyo lang yan. Oo, bahala na kayo dyan. Kung naniniwala talaga kayo, bahala kayo. Basta ako, hindi. Di ba? Nung na-experience ko, Oo. ayun, nadali ako. Ako na-experience ko na rin yan ng malala. Mm-mm. As in, ng malala talaga. Mm-mm. Yung dating bahay ng... Pahing yung background. Sige. Gusto ko ng background music. Background, hanap tayo dito. Chairman, pakipatay nga nung ilaw. Magkikwentuhan kami na nakakatakot dito ni Toby. Ano ba dito? Ay, si Kuya Chico meron. Hiramin natin. Hiramin natin yung kay Ayan. my gosh! Grabe naman. Eto. Spooky. Pwede ba natin hiramin yan? Pwede yan. Oo. Bala ka, ikaw mag-explain kay Kuya Chico, Wala akong pakialam sa kanya. Kayo
Huwag mo na gamitin yan. Baka mapahamak tayo. Ha? Kay Spooky yan eh. Ganun ba yun? Oo. Aga-aga. O bakit? Spooky. Gusto mo ng background music eh. Ito lang meron tayo. O Kuya Chico, kung nanonood ka man, di, pera muna. Kasi ito na nga, ito naman, sariling kwento ko to Sariling kwento ko to, so yun. Masyadong madilim. Buksan natin yung mga ilaw dito sa ano. Si Chairman na bahala dyan. Sige, Chairman, ikaw na bahala. Hindi kasi Chairman. nung one time, yung tinitirhan kasi namin before sa Batangas, ancestral house siya, ancestral home siya. Tapos, syempre, nung namatay na yung lolo't lola ko, nandun pa rin, natira pa rin yung mga gamit nila, Baby Toby. Yung mga lumang mga cabinet, mga lumang kortina, lumang krus, lumang mga anik-anik. Diba? Mga dinadasalan. Tama. Tapos ako bilang strong independent woman ako. Bata pa lang ako, strong independent woman na. Sabi ko, dyan ako matutulog sa kwarto ng lolo't lola ko. Wow! Tapang, nandun, no? Di sa may kama ko. Nandun nakapaligid yung mga lumang cabinet with lumang mga damit. Naalala mo yung mga dating cabinet, Baby Toby? Yung mga nakakatakot. Oo, yung nakakatakot. Tapos kita mo, glass cabinet siya. Kita mo yung mga damit-damit. Tapos nandun din, katabi ng cabinet, nandun sa may gilid yung table na nandun naman yung dasalan ng lola ko. Mind you mga 1 month lang ang pagitan nila na saka sila pumanaw. Nauna yung lolo ko tas lola ko. Tapos, ayaw ng lolo't lola ko na gumagala kami. Ayaw niya na pumupunta kami sa mga kapitbahay. Tapos? Kasi nga, mga babae kami, ganyan, dapat daw, nasa bahay ka lang. Dalagang Pilipina. Siyempre, probinsya. Tama. Ganyan. At saka kasi lola ko, naniniwala siya na kapag gabi, may mga nakikita siya na tumatakbo ng mga golden kabayo. Na siya lang yung kabayo. Na siya lang yung nakakakita. Sobrang shiny, sobrang golden daw nung mga, yung sa tuktok ng kabayo, yung mga hair nila, na sobrang lalaki din daw. Na siya lang yung nakakarinig ha. So ayaw niya, kaya yun yung rason kung ba't ayaw niya na pakalat-kalat kami kapag gabi. Okay. Oo. So may ganun paniniwala. Kasi probinsya eh. Ganyan. Tama. So, nung gabi na yon, pumanaw na nga yung lolo't lola ko, tapang-tapangan kami. Walang choice yung kapatid ko dahil ayaw niya mag-isa. Sumama siya sa akin. So doon kami sa kwarto ng lolo't lola ko. Okay. Tapos, galing kami nun sa kapitbahay. Anong oras na kami umuwi? Mga 10:00 na yata. Takot na kami. Kung nagpapanggap lang ako na hindi ako takot. Takot na kami. Maya-maya, narinig namin, kami lang yung nasa bahay ha. Kasi yung ninong at saka ninang ko, nasa ospital, may mga anak, doktor yung ninang ko. So, dalawa sila pumunta sa ospital. Kaming dalawa lang yung natira sa bahay na yun. Up and down, lumang bahay. San ka pa? Okay. That's it. Yun ang magandang formula yun. Ayun na yun. Tapos, ang nangyari ngayon, maya-maya, alone. Narinig namin, merong kumbaga may naglalakad doon sa patay tayo. Sa level ng kwarto namin. May naglalakad. Tapos may naghahalongkat ng mga gamit doon. Kasi maraming gamit sa labas eh. Siyempre mga matatanda, ganyan. Dami nilang tinatago. So may naglalakad doon sa second floor. Tapos di takot na kami ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, Ate, magpatugtog ka na sa cellphone mo. Ang uso pang tunog nun sa cellphone, polyphonic tone. Diba? So ako, dali-dali kong pinatugtog yung cellphone ko. Para lang may maingay, para ma-distract, ganon. Di maya-maya, tumutunog na, yun ay naririnig namin. Pero hindi pa rin nawawala yung naglalakad sa labas. Tapos maya-maya pa, siguro nainis din yung spirit doon sa kwarto. Ang nangyari, may narinig na kaming kakaiba. Apart doon sa pag-stamp ng feet, meron nang Diyos ko, ayoko. Hindi ako nagbibiro. Hindi, gumanon talaga. Hindi, alam mo, kahit ngayon, talagang fresh na sa utak ko. As in talagang, gumaganon na. Di kami talagang mangiyak-iyak na kami ng kapatid ko. Pero sabi ko, hindi pwede to. Matapang ako. Takot
pero kailangan ko maging matapang. Kasi kaming dalawa lang yun nasa bahay. Tama. Tapos 'di ba yung mga windows doon, yung jealousy ba yung tawag doon? Yung mga old school. Old school na may may sinasarang gano'n, yung hinihila. handle, hinihila. Yung hinihila, tas yung iba may glass na yung may glass window. tapos yung parang bakal din yung handle gano'n. Tapos i-twist mo siya pa left or pa right gano'n. Tapos bubuksan mo patulak, 'di ba? Tapos syempre, glass 'yon. So makikita mo kung ano yung nasa labas. Oo, tama. Madilim. Syempre hindi na ako naglakas ng loob na tumingin pa sa labas. Ginawa ko na lang, sabi ko sa kapatid ko, pag bilang ko ng 3, tatakbo tayo pababa. Kasi sa baba, at least doon sa baba, na may TV doon, magbubukas kami ng TV and all, tapos matutulog na lang kami sa sofa. So bilang kami ng 3, mangyak-ngyak kami. 1, 2, talagang takbuhan kaming dalawa nung kapatid ko doon sa baba. So doon ko na-realize na meron tayong kasama. Tapos one time pa, Baby Toby, ayaw maniwala ng uncle ko. Merong may third eye na pumunta doon sa bahay namin. Wala na yung lolo't lola ko Pero pagtingin niya daw, tong lalaki na to, pagpunta niya doon sa may garahe namin, pagtingin niya sa taas ng bahay. Meron. May nakadungaw na matanda. Uy! Wag! Pag isa lang Sabi mamaya. niya, kailan namatay yung lola mo? Gumanon siya dun sa kapatid ko. Sabi ko, kailan namatay lola mo? Ano pa, months ago, ganyan. Hindi siya umaalis sa bahay na to. Nandito lang sila. Alam mo, meron tayong ditong kasama na katrabaho na expert sa mga ganyan. Pwede ba natin tawagin? Oo. Sino? Si Kuya si Kuya... Si Kuya Ryan. Kuya Ryan, pwede ka ba pumunta dito? Explain mo naman sa akin yung mga bagay-bagay. Kasi ako natatakot na ako Paano ba maiwasan yung mga ganyan? Ang explanation yan, meron nga talagang hindi pa talaga makaalis, lalo na kung talagang beloved nila yung bahay na yun. Sinabi naman talaga na hindi umaalis dito yung mga may-ari ng bahay, yung lolo't lola mo. Nandito lang sila. Huwag ganyan, please. Hindi sila umaalis. Kasama nyo lang sila. Huwag ganun. Natatakot ako. Kaya, ayun. Nakakatakot. Kaya yun. Tapos ikaw naman. Yung ano tinuturo mo dyan. Nakakatakot Natatakot na ako. Naiihi ka na ba? Alam mo kasi, ito yan yung mga weakness ko Diyan ako mga natatakot. Sa mga, kapag may lumapit sa'yo, tapos magsasabi, may namatayan kayo. Oh my gosh! Yung alam niya talaga, di ba? Eto na yung eksperto natin. Dito na si Ed Kaluwag. Ed Kaluwag. Di ba, Kuya Ryan? Pag di ba, totoo naman yun na may mga spirits na hindi nakakaalis dahil sobrang paborito nila yung bahay, pinaghirapan nila yung bahay, ganyan. Opo ma'am, kasi lalo na pag napamahal sila sa isang lugar. Oo. Yun ang hindi nila maiwan-iwan. Kasi si Kuya Ryan po, in the daytime, siya po ay guard namin dito sa Energy FM. Pero talagang nagpupunta siya sa mga probinsya para manggamot. Ganyan siya. Oo. So yun, ganun yung kwento, Kuya Ryan. So, ano ba yan, Toby? Natatakot ako So ito na lang, paano ba nag-work yung mga third eye na yan? Minsan kasi sir, pagkabata, meron na tayong third eye. Minsan kasi nasasarado yan sa pag tumanda. Meron naman na bata na hanggang paglaki na na di nasasarado. Okay. Pero naman siyang pwede naman siyang pabuksan. Ay, wag na, hindi na. Or pasarado, ganun, pag meron. So paano yung pasarado? Pwede pasarado. Paano yun? Sa mga albularyo din, sir. So nagsasara ka? Oo, hindi. Isara mo ngayon sa akin. Wala ka naman Hindi ka nakakakita. Pero nakakaramdam ako. Natural yun, di ba? Natural lang yun. Natural lang yun sa Natural lang yun. Kasi may na-experience kasi ako dati dun sa dati kong kumpanya. Oo, kumbaga naka-headphones ako nun nag-e-edit ako nun. Tapos ang nangyari, mag-isa ka lang yan. Mag-isa lang ako nito nag-e-edit. Okay? Yun yung natin. Sabado yun, morning, tapos ako lang mag-isa. Okay, yung boss ko, may kausap siya nasa baba, may ka-meeting. So yun, ako, nag-edit ako, naka-headphones. May biglang bumulong sa akin. So syempre kapag naka-headphones ka, hindi mo naman maririnig, hindi mo naman mararamdaman yung hangin, di ba? Yun ramdam ko, yung hangin. Tapos yung di ko maintindihan yung yung words niya. Pero ramdam ko yung hangin.
bata siya, high pitch. Minsan kasi kailangan din nila ng yung dasal. Okay. Kaya sila nagpaparanda minsan. Ganun yung kailangan nila. So, dasal. Oo. Kaya minsan, din yung pinagpapakita sila kasi para nandito lang kami, sabi nila sa mga yung pinaparamdam nila. Para ipakita sa lahat or sabihin sa lahat na hindi kami umaalis. Kaya minsan, kailangan talaga ng dasal sa mga ganyan. Kailangan ng dasal. Tsaka totoo yun, di ba, Kuya Ryan, na kapag the more na takot ka, the more na mapapakita sila. Minsan, ganun nga minsan. Totoo. Di ako takot. Tsaka the more na naniniwala ka, nagpaparamdam sila. Kasi nararamdaman nila yun kahit di ka nagsasalita. Nararamdaman nila yun sa vibe. Sa energy na pinuput out mo. So, ikaw nakaramdam ka rin ng mga energy na ganyan? Madalas. So, ako, ano nararamdaman mo saan? Takot ba? Mas takot ka siguro. Takot ako? Kasi Kasi duwag ka. Uy! Kasi duwag ka, Toby. Kasi ano? Kasi yung ano? Pag di ka hindi ka maano sa isang lugar. Di makali, ganun. So, makulit ako. Yung ba ibig sabihin? Gusto nila yung ganun. Uy. Yung alin? Yung minsan makulit, para minsan kasi pag maingay. Hindi mo na maingay Or yung magalaw, ganun. Sa bahay, di ba sabi nila may mga doon daw na mamalagi na yung souls. Magtataka ka, dati naman wala dito, bigla na lang nagkaroon. Ganyan. Pumupunta mo nga ba yun? Minsan pag kunwari nadaan kasi isang lugar na o isang bahay na meron. Minsan kasi na-attract sila sa iyo. Kaya minsan sumasama sila. Meron talagang magnet ng paranormal. So malalandi rin mga multo. Wow. Baka doon may pag-asa ka, Toby. Baka doon magka-jowa na ako. Baka siguro. Uy, huwag ka nagbibiro ng ganyan kasi may mga, di ba, nakakursunadahan yung mga meron po, meron. Meron? Meron na kinukursunada nila yung mga tao. Hindi ka na lulubayan pag ganun. Pag nagustuhan ka nila. O kaya minsan papasok sa katawan mo ganun. Ano yung kumbaga ano yung nakaka-attract sa kanila? May characteristics ba? Minsan may amoy, ganyan? Yung sa lagi kang nag-iisa or yung marami kang problema din. O ganun. Na-attract sila sa ganun, ma'am. Toby. Maraming problema? Wala naman problema. Wala ba? Wala naman. Pera lang, oo. Nawalan ka agad ng problema, Hindi, wala nga. Kasi may pera naman talaga ako ngayon. Kayo naman. May bangko ako. May pera ako sa bangko. Wala itong problema. Diyos ko. Pero yun nga, kapag sa bahay daw, dapat well-lit yung bahay. Dapat daw laging may ilaw yung bahay. Dapat daw laging may maingay, ganyan. Maganda rin yun. Tsaka yung nagpapasounds ba lagi? Nagpa-sounds? Safe naman ako. Lagi mo may sound trip. Lagi ka nagsa-sound trip. Safe ako. Ako kasi, ewan ko Kuya Ryan, kasi ako, mahilig ako sa room na madilim. Kasi hindi ako nakakatulog ng may ilaw. Kaya ngayon, yung kwarto ko... Kahit dim lang, ma'am. Dim light. Ganun, pwede naman. Kahit wala talaga eh. Kaya ngayon yung kwarto ko, nauso kasi yung blackout curtains, di ba, baby dogs? Blackout, puro blackout. So pag dumarating ako sa bahay, matik, tas ako lang mag-isa, wala si Romel. Patay na talaga lahat ng naka-blackout na talaga. Kahit tanghaling tapat, effective yung mga blackout curtains eh. Kasi sa trabaho natin, sa umaga tayo gising ng maaga, tapos syempre pagdating mo ng tanghali, tulog na tayo, ganyan. So nakaka-attract ba yun? Depende po sa lugar, ma'am. Depende sa lugar. Kung yung lugar talaga na na meron talaga, mas gusto nila yung ganun na madilim. Kung wala naman sa sa bahay, okay lang naman yun pag ganun. Wala naman sa bahay. Pero mas maganda talaga yung may konting ilaw para isang kasi na pag may luma tayong salamin. Wala akong salamin sa kwarto. Ako meron, maliit. Maliit lang. Wala. Pero yung nakatapat sa pinto. Patay tayo. As in yung talagang tapat. Kumbaga, pagbukas ng pinto, salamin agad. Na nakaharap sa'yo. Bawal yun. Minsan kasi yun, ma'am. Nagiging yan, portal sa mga ibang... True. Lalo yung lumang salamin. Lumang salamin. So far, wala naman kami lumang salamin sa bahay. At yung sa akin naman, bago naman yun, maliit. Pero medyo nakatapat sa sa pinto. Tanggalin mo doon. Tsaka sa bintana. Bintana rin. Bintana tsaka pinto. Bawal. Ba naman yan? Daming bawal. Madami talagang bawal. Pero wala namang masama kung susundin mo. Ililipat mo lang naman eh. Pero may tanong pa ako eh. Totoo ba yung merong sa'yong nakasunod na multo? Ganun.
May sumusunod talaga. Kahit saan ka pumunta, sumusunod. Meron ganun, sir. Meron. Lalo pag, kanina nga, yung gusto ka ng multo, ganun. O kursanada. Kaya yung talaga. yung negative energy sa'yo. Minsan na-attract sir sa ganun. Sige kuya. Tsaka yung lagi kang nanonood ng mga horror movies. Oh my gosh. Okay. So, buti lang di ako nanonood palagi. Ikaw nanonood ka? Oo. Nangyayari ka? Hindi naman. Kasi kahit di mo yun sabihin or yung nararamdaman nila, yung napipili nila yun pag ganun. Ganun pala yun. May time kasi na, di ba, yun nga, lagi ako mag-isasabay pag tanghali. May time na, Baby Tobes, yung lumalabas sa YouTube ko, sunod-sunod, ewan ko kung bakit yun lahat yung lumalabas. Ayan, send ka pa ng send sa akin ng mga video sa TikTok. Mga nakakatak, paranormal. Pati sa TikTok ko, puro yun yung lumalabas. Ewan ko ba sa'yo, pati ako nadadamay. Yung algorithm siguro niya. Oo. Diba? Kasalanan mo to eh. Pag ako nagkaroon ng multo na sumusunod sa akin, ikaw may kasalanan nun. Pero what if, Kuya Ryan, halimbawa, nagpunta ka sa isang haunted place, tas marami talaga. Pero yung characteristic mo is hindi siya sundanin ng multo. Susunod pa rin siya sa'yo. Opo ma'am, pwede yun. Pwede yung ganun. Oo. Pero mas maganda talaga, pagdating mo sa bahay, yung, para sa akin na, yung magpagpag ka ba? Paano yung pagpag? May pagpag din. Yung pag bago ka pumasok sa bahay. Pagpag, as in, papagpagin mo yung sarili mo, ganun? Anong kailangan pag ganun? Para yung di ka masundan, ganun. Or di papasok Paano mo sa bahay. papagpagin? May kailangan ba? May kandila? Ganyan, wala asin? naman. Parang magkaano ka lang. Parang Parang dumi, ganun. So, O kaya, i-brush mo lang yung sarili mo. O kaya yung pwede kang maligo ng yung apakan mo yung asin. Kuha ka ng isang dakot ng asin. Ganun yung pala yun. rock salt. Ang sakit naman sa paan nun. Tapos habang tatapakan mo. naliligo ka. Para mawala yung negative energy sa katawan mo din. Minsan, ganun din yung nila eh. Kaya na-attract yung multo. Kasi meron kang negative energy sa katawan. Effective ba yung paglalagay ng mga asin at saka bawang sa mga pinto, sa mga bintana? O, pwede rin po yun, ma'am. Dapat pinapalitan yun kasi pag nalulusaw. Pag nalusaw kasi yun, ibig sabihin maraming negative energy sa Pinapalitan pala yun. Mga isang taon na nandun. Expiration date pala yun. Sorry. Hindi naman siya nalusaw pero nanigas. Hindi siya nalusaw. Hindi naman. Nanigas lang, napansin ko. Normal lang. Pag nalusaw, yun, ibig sabihin maraming may negative energy. Sa bahay. Sa bintana ako kasi may bawang at saka may asin. Sa kusina, merong bawang at asin sa bintana. Ganyan. Lahat nilagyan ko. Hindi ko rin alam takot na. Parang ayaw mo sa word multo. of daw yun ng negative kasi. Diba? Parang hindi daw makapasok sa bahay mo. Ikaw kasi wala kang ganyan. Paano gagawin ko? Kakaloka. Strong ako eh. Strong? Kaya pala. Sana strong, no? Grabe. Strong ako eh. Pero ito, matanong ko lang, no? Yung mga yumaumong mga mahal sa buhay, may chance ba na kapag pinipilit mo sa sarili mo na makita sila, makikita mo talaga yun sila? Like, iniisip mo, magpapakita sa akin, ganun. Kasi ganun ako eh. Ganun ako kapag sa mahal ko sa buhay, Nagpapakita naman sa'yo. Hindi nga eh. Hindi, dumadaan sa panaginip. Panaginip siguro, oo. Pero yung gusto kong makita ko talaga sila, yung tipong andyan sila sa harapan ko, parang gusto ko yung ganun. Cannot be. Ano ka? Pag gusto lang nilang magpakita. Pag gusto lang. Oo. Kasi kahit wala ka pong third eye, pag gusto nilang magpakita, makikita mo sila. Pero yung di talaga yung totoong nilang yung itsura. So paano? Parang mosquito, ganun. Or Baka butterfly. mamaya bigla kami makita yung walang mukha. Yung burado yung mukha. Lang, yung kung yung itsura nung nabubuhay sila, ganun yung makikita mo. Totoo yan. Ganun din. Totoo Okay. yan. Kasi may kwento lang ako, very very short lang. Yung lolo ko, pagkamatay niya, di lahat ng gamit niya na pinapakaingatan niya, yung mga tools niya sa sasakyan, nandun lang sa ground floor namin. Ngayon, tuwing umaga, routinely, yung routine niya is alilinisin niya yun, naayusin niya yun, naka-white shirt siya, tapos naka-cowboy hat yung lolo ko. Tapos ang nangyari, pagkamatay niya, siguro 2 days after, nakita ng mga boy at saka ng mga maid namin dun sa bahay na may naka-t-shirt na white. Tapos lumalakad dun sa may tool section ng lolo ko. So, totoo yun. Totoo yun. Kapag ayaw talaga nilang umalis. Saka yung lagi nilang ginagawa, ma'am. Oo. Yun ang madalas nilang
madalas mo palang maramdaman. Pero hindi kaya psychological lang, Kuya Ryan? Kasi madalas nila nakikita doon eh. So baka dahil namimiss nila yung lolo ko, baka na-instill lang sa isip nila na alas 7 na, nandyan na si Casaro. Hindi kaya psychological lang? Minsan, pero pag may nararamdaman ka na mga nagbubuting-ting, ano na yun, ma'am? Yun ang hindi psychological. Pero yung, minsan kasi, yung isip natin din, malawak din or makapangyarihan din. True, di ba? Ayoko na. Natakot na ako. Seryoso ba? Akala natin nandyan sila, pero sa sobrang kulit ng isip natin, nasa imagination. Minsan nabubuo lang yung ganun. Pero pag may naramdaman ka talaga naglalakad, ibig sabihin, totoo yun. Meron doon. Ayoko na, hawak-hawak ko na itong rosary kong bracelet. Nasa puso mo yan at saka nasa isip mo yan. Hindi talaga kasi ako matatakutin sa ganyan. Pag naman kasi, pag espiritu lang sila ng tao or di naman sila nakakatakot. Hindi naman. Hindi naman sila kailangan manakit or Pero yun, kung siguro ibang tao, matatakot ako. Pero kung mahal ko sa buhay naman, okay lang. Like for example, tatay ko, birthday niya kahapon. Tay, happy birthday. Inisip ko na magpakita ka sa akin sa panaginip ko or Hindi mo sila uutusan. Gusto ko nga rin ganun eh. Minsan nangyayari yan, Ganun. Wait ka lang daw, Toby. Pero yun, walang tag dito. Walang nagparamdam sa akin. Hindi nagparamdam sa akin tatay ko. Tay, happy birthday nga pala, by the way, belated. Love you, miss you. Diba? Malay mo. Okay lang. To pa rin ni Kuya Ryan yung wish mo. Okay lang, sige. Gusto kong makita tatay ko. Gusto kong makapiling tatay ko. Gusto kong makausap tatay ko. Ganun. Tapos tanungin mo kung ano lalabas sa loto. Ano yung susunod na ipapanalo natin? Paano tayo yayaman tayo? Ganun. Tay, sino po ba yung dawan ko? Yun na lang. Ayan, diba? Ay, nako. Anyway. Ay, Kuya Ryan, maraming salamat, Kuya Ryan. Dahil dyan sasagutin ni Toby yung almusal mo. Ako bahala sa'yo. Thank you sa pag-guest. Maraming salamat. Ito, ano na naman? Ipa-TF mo yan si Kuya Ryan. Ang bahala, Kuya Ryan. Paalmusalin mo yan. Oo, ang bahala pag dyan. Pag namemuhan yan dahil wala siya dun sa station. Yari ka! Uy, hindi po. Diba? Anyway, tigilan na natin tong background music na to. Nakakatakot na. Okay na. Chairman, pakibukas na, Chairman. Buksan mo na yung ilaw. Tama na yung kalokohan namin ni Toby. Ayoko na. Oo. Ay nako. Grabe, ganun pala talaga yun. No? Yes. Na kung saan kapag talaga gusto mo makita hindi talaga magpapakita sa'yo ng sobra-sobra. It's all about, manifest mo na makita sana, mo siya. At sana sa pag-iinip na lang din naman, no? Ay, nako. Anyway. Mga pangga, susunod na. Napakaganda, napaka-sexy. DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nasa mamat na kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay! So for our next song, nako, bagong-bago. DJ Lindsay. Eto na si Rosé and Bruno Mars. Ay! With Putsu. Tama ba ako? Hindi ko alam eh. Alam mo yung kantang yan, lahat na lyrics, inulit lang ng inulit, tas natawag ng kanta. Diba? Pero catchy, di ba? Putsu. Puro ganyan lang napansin mo ba? Pero kanta na siya. Pero catchy. Kasi si Bruno Mars at saka si Rosé. So, Rosé. Sorry. Hindi ka fan ng Blackpink. Hindi. Pero Jisoo, okay. Jisoo. Diba? Si Jisoo number 1. Tumutok lang dito sa estasyong same. Pero iba. We are number 1. 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.